Magandang araw mga ka-informants! Bilang bahagi ng Buwan ng Wikang Pambansa 2024, narito ang The Informants Uconnect segment na online forum hinggil sa literasiyang pang-media. Bahagi ng forum na ito ang mga mahalagang paksang may kinalaman sa paglaban sa fake news. Una, tatalakayin ni Informant Tricia May Graneta Bangayan ang paksa tungkol sa pagkalat ng fake news. Ikalawa, tatalakayin ng inyong lingkod, Informant Joshua Yusares Binalay, ang paksa tungkol sa iba't ibang uri ng fake news. Ikatlo, tatalakayin ni Informant Angel Joy Dizon de Guzman ang paksa tungkol sa fact-checking. Ikaapat, tatalakayin ni Informant Charnel Romero Mamuri ang paksa tungkol sa fact-checker. Ikalima at panghuli, tatalakayin ni Informant Maria Caril Bayawa Manandig ang paksa tungkol sa cyberbullying and online etiquette. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, kung saan halos ang lahat ay konektado sa internet, ang social media, texting at online gaming ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi natin maitatangging ito'y kapaki-pakinabang at nakatutulong, ngunit papaano kung ang platform na minsan nagbigay aliw ay siya namang magdudulot ng pinsala at salimuot. Hello viewers, ako si Informant Maria Caril Manandig at sa bidyong ito ay tatalakayin ko ang paksang cyberbullying at online etiquette. Iyan ang kadalasang maririnig at makikita sa mga online gaming at social media katulad na lamang ng Mobile Legends at Facebook. Sabi nga nila ay jokes are meant to be funny, ngunit papaano kung ang tinuturing na biro ay nakakasakit na pala? Diyan na papasok ang tinatawag nating cyberbullying, ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Ang cyberbullying ay ang pang-aapi o pananakot sa isang tao sa pamamagitan ng internet o mga digital na kagamitan. Maaaring maganap ito sa mga social media, email, text message o iba pang online na plataforma. Karaniwan, ang mga pananakot ay gumagamit ng masasamang salita, peking impormasyon o pagbabanta upang saktan ang iba. Ibig sabihin, ito ay talagang may intensyong manakit ng kapwa. Ayon sa UNICEF, isa sa bawat bata sa buong mundo ay nagiging biktima ng cyberbullying. Sa Pilipinas, halos 1/3 ng cyberviolence ang nararanasan ng kabataan. May mga anyo na verbal abuse at sexual harassment. Ngayon naman, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng cyberbullying. Una ay ang name-calling. Ang name-calling ay tumutukoy sa paggamit ng mga pangit na salita o paminsan-minsan ng mga pangalan upang sirain o insultuhin ang isang tao sa online na plataforma. Kalakip nito ay ang panggigigil, pang-aalipasta, panglalait at panghuhusga. Ito ay may layuning magdulot ng emosyonal na pinsala sa biktima. Nangyari ang ganitong uri ng pangungutya sa anak na aktres na si Pauline Luna na si Baby Tali. Nagsimula ito nang mag-repost ang isang Facebook user ng larawan ng anak ni Vic Soto at Pauline Luna na may kasamang caption na pangungutya. Nakarating naman ito kay Pauline Luna at agarang binigyan aksyon. Kinausap niya ito at sinabihan na maaari niya itong kasuhan. Sa huli, humingi ng tawad ang basher. Pangalawa ay ang online harassment. Ang sexual harassment ay tumutukoy sa hindi kanais-nais na sexual na pag-uugali, mensahe o nilalaman na pinapadala o binabahagi sa digital na plataforma. Kasama rito ang sexual na mungkahi, biro o imahe na naglalayon na mang-insulto o magdulot ng emosyonal na pinsala sa biktima. Pangatlo naman ay ang raping.
Ang phraping ay ang aksyon ng pag-access sa account ng isang tao nang walang pahintulot at paggamit nito upang mag-post ng mga pang-insulto o nakakahiyang mensahe sa ngalan ng biktima. Ang ganitong pag-uugali ay nagdudulot ng pinsala sa reputasyon at emosyonal na estado ng biktima. Pang-apat ay ang mga hindi angkop na mga larawan o inappropriate photos. Karaniwan itong tumutukoy sa mga larawan na nakasisira sa reputasyon ng isang tao, naglalaman ng pribadong impormasyon o hindi naayon sa moral at etikal na pamantayan. Panglima ay ang trolling. Sa cyberbullying, ang trolling ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mga tao na naglalayong mag-joke ng galit o kontrobersya sa internet sa pamamagitan ng mga provokatibong komento o aksyon. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa mga online platforms. Ang una, mag-isip bago mag-post, bago magbahagi ng anumang nilalaman. Tiyaking ito ay walang layuning makasakit sa iba. Iwasan ng mga post na maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan o pinsala. Ika nga nila, think before you click. Pangalawa ay ang pagiging maingat sa paggamit ng humor. Ang mga biro o satire ay maaaring hindi maunawaan ng lahat. Kaya mahalagang siguraduhin ang iyong mga biro ay hindi nagiging sanhi ng pang-aapi o pagkasaktan sa iba. Huwag mag-post ng personal na impormasyon. Protektahan ang iyong privacy sa pamamagitan ng hindi paglalathala ng sensitibong impormasyon tulad ng tirahan, numero ng telepono at iba. I-report ang hindi pagkaangkop na nilalaman. Kung makakikita ka ng pang-aabuso o cyberbullying, i-report ito agad sa mga platform na ginagamit mo. Ang mga social media platforms ay may mga mekanismo para sa pag-uulat ng hindi angkop na nilalaman. At ang panghuli ay ang pagpapakita ng respeto. Igalang ang opinyon at pananaw ng iba. Kahit na hindi mo ito sang-ayon, iwasan ang paminsan-minsan na pagsabi ng masasakit na salita. Ang cyberbullying ay isang seryosong isyu na dapat bigyang pansin. Kaya't sana'y sa labas man o sa loob ng screen ay pairalin natin ng pag-unawa at respeto. Makapangyarihan ang bawat salita, kung kaya't gamitin ito sa tama at wastong paraan.